Mga kapatid, magtuturo na sana ako ng another chapter ng ating confession, which is chapter 23, about sa patungkol sa mga oaths natin o mga pangako natin sa Panginoon. This is chapter 23. Subalit nakita ko na maaring marami pa sa inyo ang merong gustong itanong dahil umabot tayo ng 12:30 last week sa ating lecture na ito. So I decided na magkaroon ng review and to add another truths na dapat nating matutunan regarding sa pagsamba natin sa araw ng ating Panginoon. So kung inyong matatandaan ay tinalakay natin. Sige, Brother Carlo. Kung inyong matatandaan, tinalakay na natin yung last paragraph ng chapter 28, chapter 22, which is ang paragraph 8. Okay? At dito ay tinalakay natin kung paano nating pananatilihing banal ang araw ng Panginoon, which is siguro sa ilan po sa inyo dito, parang ngayon nyo lamang ito nakita o parang ngayon nyo lamang ito napakinggan at siguro ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng somewhat tanong, paano ko ba talaga ito gagawin na hindi ako masyadong mabibigatan? At ano ba nga ba talaga yung mga bagay na pwede kong gawin lamang tuwing araw ng Sabat? So again, magkaroon lang ako ng quick review, then konting dagdag na points, then we will give more time on question and answer. So again, pinag-aralan natin last week na ang Sabat ay pinapanatiling banal para sa Panginoon. Sabi ng confession natin, the Sabbath is then kept holy unto the Lord. At ano bang ibig sabihin again pag sinabi nating gawin nating banal ang araw ng Sabat o araw ng Panginoon? Again, pag sinabi nating banal, ang ibig sabihin lang nito ay ibinukod, itinalaga, o inihiwalay para sa Diyos at para sa kanyang layunin. Ang ibig sabihin mula dun sa paragraph 7, 1 in 7, merong isang araw. Therefore, yung unang araw ng isang linggo ay ihiwalay natin mula sa mga ordinaryong gawain para ang araw na ito ay gamitin natin sa espesyal na layunin na gawin itong banal para sa Panginoon. Pero ang tanong natin, paano natin mapanatiling banal ang araw ng Panginoon? At una nating nakita na kailangan magkaroon tayo ng paghahanda. Ang ibig sabihin, ang paghahanda sa araw ng Panginoon ay hindi mismo sa araw na ng Panginoon, kundi bago pa man ang araw ng Panginoon ay magkaroon na ng paghahanda. Merong ganitong ginagawa noon ng mga Hudyo, meron silang preparation day before the Sabbath day. Bagamat ito ay iba sa paraan ng ating paghahanda sapagkat marami silang inihanda noon para hindi na sila magkaroon ng ibang mga gawain sa araw ng Sabat at ito ay naging isang legalismong paraan ng paghahanda. Para sa atin, tinuruan tayo na at least we can do things na pwede nating ihanda ng Sabado bago pa dumating ang araw ng Linggo. Meron tayong mga paghahanda na dapat gawin. Una, yung paghahanda ng puso, na bago pa man yung araw ng linggo, ay inihanda na natin ang ating sarili sa ating pagsamba. Piniprepare mo na yung sarili na kinabukasan ay araw ng linggo dapat maayos ang aking puso. Kung may mga kasalanan tayong nagawa, may mga bagay na hindi tayo tama sa harapan ng Panginoon, nag-away kayong mag-asawa bago dumating ang linggo, ayusin nyo na ng Sabado. Diba? Nag-away kayo sa loob ng pamilya, ayusin nyo na bago dumating ang linggo. Kung meron kayong mga problema sa loob ng pamilya, sikapin nyo maayos bago dumating ang araw ng linggo. Pinayuhan din tayo na magkaroon ng paghahanda sa mga karaniwang gawain. Kung kaya nating ihanda ang mga pisikal na paghahanda para hindi na tayo maganda ng araw ng Sabado, gawin natin. Sa panahon ng mga framers, ginagawa nila ito bilang ang paghahanda nila, lahat ng mga bagay na kailangan sa araw ng linggo, pamamalansya, pag-aayos ng damit, pag-aayos ng mga gagamitin para sa araw ng pagsamba, inihahanda nila ng araw ng Sabado. Nilimitahan din nila ang kanilang sarili sa mga gawaing magdadala ng kabigatan sa kanila, especially yung mga gawaing magpapabigat sa kanilang katawan para sila ay maapektuhan sa araw ng Sabat. Hindi sila masyado nagpupuyat ng araw ng Sabado para maaga nakakagising at nakakadalo sa araw ng panambahan. So in application sa atin, hamon sa atin, kung wala ka rin namang gagawin ng araw ng Sabado, huwag ka na magpuyat para hindi ka na antukin pag-araw ng linggo. Now, may mga magtatanong sa inyo, Pastor, paano? May pasok pa ako ng araw ng Sabado. Okay, inaabot ako ng ganito, ganyang oras. Again, papasok yan sa tinatawag nating acts of necessity
or duties of necessity. Kung hindi mo kayang makapaganda ng araw ng Sabado dahil meron kang trabaho, at least ihanda mo ang sarili mo pagdating na ng araw ng Linggo. Pinag-aralan natin ang araw ng Panginoon ng isang banal na pamamahinga. Tinalakay natin dito na hindi lamang ito pamamahinga ng gawain, kundi kasama ang pagpamahinga ng ating mga dila at ng ating isip. Na ibig sabihin pala pag araw ng Panginoon, ng Lord's Day, lilimitahan din natin ang ating mga pag-uusap sa mga bagay na pangsamantala. So kung tayo ay nag-uusap malimit ng Lunes hanggang Sabado patungkol sa sports, patungkol sa business, o patungkol sa ibang mga bagay na may kinalaman sa ating mga edukasyon, hanggat maaari, pagdating po ng araw ng Sabat, we will limit our talk or our mind and speaking sa mga bagay na espiritual. So mas magandang bagay kapag may mga fellowship, pag-usapan nyo yung mensahe, pag-usapan nyo yung karanasan mo bilang isang mananampalataya in the past years, in past days, yung mensahe sa Sunday school, sa Bible study. So you find things that will edify one another. Bagamat magandang magkwentuhan patungkol sa basketball namin nung nakaraang Friday, parang ganito, na umulan, ganyan, hindi na pag-uusapan yun sa araw ng Sabado o araw ng Linggo. Do it on Monday or do it on Saturday, but limit it. Now, we are not saying na nagkasala ka agad, nabanggit mo, uy, ang sarap ng basketball natin nung Friday, uy, nagkasala na ako. Hindi ganun yon. Ang ibig sabihin, if you can limit, na huwag pag-usapan yung mga bagay na pinag-uusapan sa ordinaryong araw. Maghanap tayo ng mga paraan na kung saan ang pag-uusapan natin ay mga bagay na may kinalaman sa Diyos at sa Kanyang iglesia. At ang pinaka-definition natin dito, o ang isang paraan dito, pag sinabi nating araw ng pamamahinga, ito ay pagtigil, very important, sa mga pangkaraniwang gawain o trabaho at mga pangmundong kasiyahan. Ito yung minention din ng ating confession. Nang ibig sabihin, in the Lord's Day, titigil tayo sa mga ordinary things na ginagawa natin o maging sa trabaho natin. Kung meron tayong mga ordinaryong ginagawa ng araw ng Lunes hanggang Sabado, pagdating ng Linggo, kung kaya natin na ito ay itigil at wag munang gawin sa araw ng Panginoon. At maging doon sa mga libangan. Sinasabi natin, hindi po kasalanan ang magkaroon ng libangan. Alam ko ang ilan sa inyo, merong mga mobile games, naglalaro kayo ng mga online games, ang iba mga physical games. Now, there's nothing wrong with that if you do it on the ordinary days. Pero pagdating ng Linggo, again, the challenge is limit or at least stop doing it on the Lord's Day. That is one way to keep the Lord's Day holy. Okay? Again, hindi naman agad na ikaw ay nagkasala, biglang may tumunog sa iyong cellphone, notification na kailangan mo na maglaro, at naalaala mo yon, okay? I-reject mo lang yung thinking na yon, i-turn mo yung cellphone so ka na matutukso. Nung Sunday po, nung pinag-aralan natin to, ang una kong ginawa, nung araw ng Linggo, itinago ko na ang cellphone ko para hindi ko na gamitin. At natulog na kami ng maaga kasi napagod din kami nung araw ng Linggo. Now, ang araw ng Panginoon ay, ito yung ating pinag-aralan, ay buong araw na iniuukol sa pagsamba. Hindi half day, hindi 2 hours, hindi 3 hours, kundi whole day. Sa confession, sa framers, nung sinabi nilang ito ay araw ng pamamahinga, ang thinking ng mga framers dito ay hindi yung Jewish na style na 6 p.m. ng gabi, ng Friday pa lamang, tapos buong maghapon ng Sabat. Ang sa atin po, ang iniisip, malamang ng mga framers dito is yung 24 hours a day. You will keep the Lord's Day holy. Now, anong gagawin natin doon sa buong maghapon? About 24 hours. Now, hindi po ang ibig sabihin nito, buong maghapon kang mamahinga o yung tinatawag nating idleness. Ito ay araw ng pamamahinga, pahinga lang talaga ako, wala akong gagawin. Ito kasi ang gustong mangyari ng mga Pariseyo, parang magiging idleness talaga ang Sabat nila, na kahit yung mga minimal na gawain ay hindi mo pwedeng gawain. Our confession give us a clear things to do during the time of the Lord's Day. Una, nandito na po yung mga pampublikong pagsamba. So kasama rito ang lahat ng ginagawa natin sa ating mga pagsamba, pangangaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pag-aawitan, pagbabasa ng kasulatan, pag-titake ng ordinances, pagbibigay sa gawain ng Panginoon at fellowship. Then nakita din natin
na may mga naglilingkod sa Panginoon during the time of the Lord's Day. Meaning to say, they are working, gaya ng mga pastor, ng mga Sunday school teachers, ng mga cook natin, ng mga ushers natin, ng mga cleaners natin. They may be doing something on the Lord's Day, pero ang tanong natin, are they sinning? Pinag-aralan natin na maging sa Puritans at sa mga particular Baptists, may tinatawag na mga works of piety o mga gawa ng kabanalan. Ang ibig sabihin nito, yung mga gawaing may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos during the Lord's Day ay hindi maituturing na paglabag sa Sabat. Sa halip, ito ay maaring gawin ayon sa iniutos at ito ay kinalulugdan ng Diyos. For example, yung mga nagluluto natin, hindi natin maituturing na ito ay paglabag sa Sabat kasi sila ay nagluluto. Tandaan natin, sila ay nagluluto para sa gawain, para sa mga kakain mamayang tanghali. Kaya ang ginawa natin para hindi sila mawala ng pagkakataong makinig, meron tayong rotation, at least once a month ka lamang, dapat hindi nakakapakinig. At ang paalala ko, kung kayo ay hindi makakarinig sa Sunday School, katulad ngayon, kung may nagluluto, ang challenge sa inyo ay pakinggan nyo yung Sunday School para kayo din ay merong mapakinggan. So yun ang una, we will use the Lord's Day for gathering, for worship. At maraming oras na tayong may gugugol dito. Pangalawa is pribadong pagsamba. Ito yung mga panahon na ikaw ay magkaroon ng personal na pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbulay-bulay ng mga napakinggan at mga doktrina. So ito yung opportunity to cope up, to recover from sa mga bagay na hindi mo nagawa nung past 6 days kasi may trabaho ka. So pag-uwi mo sa bahay, sa halip na kayo maglaro o kung ano mga gawin, magkalikot ng mga dapat kalikutin, maglinis na kung ano mga dapat linisin, spend mo to sa pagbabasa ng Biblia, spend mo to sa devotion mo. Yung hindi mo nabasa noong the whole 6 days because of your work, spend your time para sa Lord's Day. Diba? Gagawin mo ito in your private worship. At hindi lang yan, kung ikaw naman ay merong kasamang pamilya, again, it is another opportunity to have a family worship. Yung mga bagay na inyong napakinggan na sa family, pwede nyo rin itong pag-usapan after the worship service o during the time na kayo ay nasa inyong bahay. Kasi ang tatanungin sa inyo ng mga bata, anong gagawin natin tapos ng pagsamba? Wala na tayong gagawin ngayon. Meron pa rin. Kuhanin yung inyong notes. Pag-aralan natin yung inyong binasa hanggang sa sila'y makatulog na. At maganda para sa pagpasok ng araw ng Lunes. Di ba? So, you will limit your children, you will teach your children, this is how to keep the Lord's Day holy. Now, dito nagkaroon ng malaking kaalwanan sa atin para makita natin na may mga bagay pa rin pala tayo na pwedeng gawin na isinama ng ating confession at ipinaliwanag sa atin na hindi tayo nagkakasala kapag ginawa natin ito. Yung dalawa, duties of necessities and duties of mercy. Pag sinabi natin duties of necessity, tumutukoy ito sa mga gawaing hindi maaaring ipagpaliban. Mga bagay na kailangan gawin dahil kung hindi, maaaring magkaroon ng malaking epekto o pinsala. Ito yung nakita natin na kapag may mga pangangailangan na kailangan gawin, ito ay hindi maituturing na paglabag sa Sabat. Halimbawa na lamang yung pagluluto mo tuwing umaga o araw ng Sabat. Hindi naman nangangahulugan nagkasala ka kasi ordinaryo mong ginagawa yung pagluluto. Pagdating ng araw ng Sabat o araw ng Linggo, nagluto pa rin kayo. Now, sino sa inyo hindi na nagluto ngayon? At nagluto na kahapon para hindi na kayo magluto? Malamang-lamang hindi kasi mas masarap kumain ng mainit. So marami sa inyo nagluto. Hindi may tuturing yan na kasalanan kasi ito ay kasama sa pangangailangan natin. Kailangan natin kumain para pagdating natin ng araw ng Linggo o ngayon, hindi kayo patulog-tulog, hindi kayo nagugutom, hindi kumukulo ang inyong tiyan, at hindi nyo gustong laging matapos na agad ng preaching kasi gusto nyo nang makakain. Ang ibig sabihin, kumain kayo kasi kailangan natin ng katawan. Pagdating nyo pag kayo ay papunta dito, nakakita kayo ng isang tao na nangangailangan ng tulong, acts of necessity, kailangan nyo munang tulungan. So, wala pong problema na gawin natin ito. So again, may mga trabaho o mga gawain ang isang kapatiran na minsan ay pumapatak sa tinatawag nating duties of necessity. Ito yung malimit na tinatanong, paano kung may trabaho ako? Pinapaalala natin ito, kung ikaw ay nagtatrabaho at wala kang kakayanan na ikaw ay lumiban dahil ikaw ay empleyado at ikaw ay hindi payagan ng iyong boss,
maaaring ikaw ay sabihin natin ay magpatuloy sa iyong pagtatrabaho. Pero, kung yung trabahong ito ay magiging regular mo ng trabaho, na ang araw ng linggo ay hindi ka makadadalo, ang ipapayo ko sa inyo, manalangin kayo ng ibang trabaho na ang inyong araw ng linggo ay hindi ninyo maikokompromiso. Pero kung ito ay paminsan-minsan lamang at talagang hindi ka makapagpaalam, ito ay pwedeng pumatak sa duties of necessity. Pero kung ito naman ay may kakayanan ka magpaalam, binibigyan kayo ng kalayaang pumasok ng araw ng linggo pero hindi kayo obligado. At pumasok ka pa rin dahil mas malaki ang kita, hindi yan papatak sa duties of necessity. Kasi you have the freedom to choose not to work kasi alam mo na ito ay araw ng Sabat. There are also some duties na talagang wala kang magawa. Sa kang sundalo, pulis, doktor, na kinakailangan mong pumunta talaga sa opisina o sa ospital para gumawa. Again, kung wala kang immediate duties at kaya mo magpaalam, you better ask permission so that you can go and attend the Lord's Day. Meron din tayong tinatawag na duties of mercy. Tumutukoy naman ito sa mga gawaing mabuti, pagtulong sa pagtulong sa kapwa at pag-ibig sa kapwa. So ito yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo na ikinagagalit ng mga Pariseyo. Ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga may karamdaman sa araw mismo ng Sabat. This is not to display that the Lord is disobeying the Sabbath day. Hindi po mali ang gumawa ng mabuti. Bakit nagagalit ang mga Pariseyo? Sapagkat sila ay gumawa ng batas na kahit ang pagtulong sa kapwa ay kanilang pinagbabawalan. Sinabi ng Panginoon, kung ikaw ba ay merong isang asno na nahulog sa balon o sa bangin, hindi mo ba ito ibabangon kahit sa iaahon kahit sa araw ng Sabat? Kung yung hayop kailangan mong tulungan sa panahon ng kahit araw ng Sabat, ano pa kaya yung tao? So binabali ng Panginoon ang kautusan na ginawa ng mga Pariseyo. At itinutuwid niya ang kanilang pananaw na hindi masama ang gumawa ng mabuti o tumulong sa kapwa kahit na ito ay araw ng Sabat. So ang mahalagang prinsipyo dito, lahat ng mga gawa ng awa at paggawa ng mabuting gawain sa kapwa at mga pagtulong sa nangangailangan, pagdamay sa mga nagdurusa, paglilingkod sa mga kapatid kay Kristo ay naaayon sa layunin ng Sabat. Ang paggawa ng mabuti sa banal na araw ay hindi paglabag sa Sabat, kundi isang paraan ng pagkaparangal sa Diyos. Pero ngayon, ang naging tanong sa atin, Pastor, paano ba ako magdedesisyon kung anin ba yung dapat at hindi? Tandaan ninyo, hindi ho tayo naglista ng mga bawal na dapat mong gawin. Hindi ako nagsabi sa inyo, bawal kang magluto, bawal kang maglaba, bawal kang ganito, ganyan. Walang bawal. Nagbigay ang Panginoon ng mga dapat nating gawin, nagbigay siya ng mga guidance na dapat nating iwasan, pero wala tayong listahan. Therefore, hindi tayo pwedeng agad-agad na maghusga sa isang tao kapag nagawa niya ang isang bagay na ito na sa tingin mo ay hindi mo dapat gawin pero ginawa niya. Ang sagot natin dito ay conscience. Bilang isang Kristiyano, ang araw ng sa mga usapin na kung ano yung nararapat mong iwasan at ano yung mga hindi mo pwedeng gawin at maaring gawin sa araw ng Sabat, nangangailangan to ng maingat at paggamit ng isang matalinong paggamit ng budhi ng isang Kristiyano. Kaya nga ang iiwasan natin mga kapatid, maging legalistic tayo. Ang ibig sabihin, meron dalawang bagay na dapat tayong iwasan. Maging legalistic in a sense na kung saan magdaragdag tayo sa mga utos ng Diyos na magtatali sa budhi ng ibang tao sa magitan ng mga alituntunin na hindi naman iniutos ng Diyos. Ito yung ginawa ng mga Hudyo. Kaya yung Sabat ay naging burden sa kanila instead of delight. Kasi hindi na sila makagawa ng magaan sa araw ng Sabat dahil naging limitado ang kanilang galaw dahil po sa maraming mga pagbabawal. Tandaan nyo, ang legalismo ay magsisimula kapag dinagdagan natin ang sinalita ng Diyos. Naglagay tayo ng utos at ipinilit nating sundin ito ng tao na hindi naman ipinilit o hindi naman sinabi ng salita ng Diyos. So wala kayong marinig sa akin at wala tayong magiging listahan, bawal ito, bawal yan, bawal ito. Okay? At hindi rin ito lagi
na magiging dahilan o hindi ito dapat maging dahilan upang tayo ay manlamig sa iba kapag nakita natin ginawa nila yung hindi natin ginagawa. For example, ganito, para sa iyo, kumbinsido ka ng araw ng linggo ay hindi panahon ng grocery. Bigla kang nakakita ng isang kapatid na nag-grocery. Huwag mong husgahan agad. Baka naman kaya kailangan niya, kaya siya biglaan nag-grocery ay mayroong biglaang pangangailangan. Okay? Hindi pwede, ay nagkasala si kapatid, sabi na ang turo na ng ano, sa church, huwag mag-grocery ng araw ng linggo. Nag-grocery pa rin. Nakakatisod talaga. Huwag ganun. Kasi maaring merong dahilan ang isang tao bakit nila nagawa yaon. Talagang walang-wala na para talaga silang pagkain. Linggo lamang sila nagkaroon ng pambili. Kinabukasan, merong pasok ang mga bata. Wala silang ibang mabibilhan. So, ginawa nila ito kasi necessity. Ikaw naman, ang kagandahan sa iyo, meron kang budget na nakaraan, kaya Sabado nakapag-grocery ka na. Ay sila wala nung Sabado, Linggo dumating kasi may nag-abot sa church. May nakapag-abot. Ayun, may pambili na kami. Kaya nangyari, wala silang ibang choice kasi kung Lunes pa nila bibilin, wala na magiging pambaon ng kanilang mga anak. So ang payo sa atin, do not be a judgmental. Okay? Kung ikaw nagagawa mo na, God bless you. Kung hindi magawa ng iba, let us be patient until maintindihan ng bawat isa. Pangalawa, yung panganib ng kaluwagan at pagkapasya. Okay, sige, ano lang pala to? Sariling konsensya, I will be the judge of my own actions. Wala naman ako nararamdamang konsensya kapag ginagawa ko to. Okay lang naman sa amin kahit pumunta kami ng mall at mag-shopping ng araw ng linggo. Makakakuha pa nga ako ng maraming sale. Diba? Wala namang maano sa isip ko at sa puso ko. So, hindi po yun. Tandaan ninyo, our conscience should be guided by the Scripture. Hindi ang ultimate na magiging decision maker natin ay ang ating conscience. Our conscience should be soaked or under in the light of the Scripture. So, ngayong pong umaga, ito yung aking idadagdag. What are the blessings ng faithful keeping the Lord's Day holy? Ano yung mga pagpapala ng tapat na pangingilin sa araw ng Panginoon? Isaiah chapter 58 verse 14. Kung magkagayi malugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita ng mataas na dako ng lupa, pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So dito po ang Diyos ay nagbigay ng mga dakilang pangako. Ito po ay nasa context ng Lord's Day. Nagbigay siya ng mga pangako ng pagpapabanal ng kanyang araw. Meron isang malinaw na kondisyon. Kapag pinarangalan mo ang araw ng Panginoon ayon sa kanyang niutos, may mga pagpapalang tiyak na susunod. Pinagtibay ito ng Diyos sa kanyang pangako sa magitan ng salita na sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Pinapakita po ng talatang ito na may katiyakan sa mga pangako ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nangako, kaya hindi ito mabibigo. Inilalagak niya ang kanyang pangalan. Kumbaga itinataya niya ang kanyang pangalan, ang kanyang katapatan, ang kanyang kapurihan bilang garantiya na kanyang tutuparin ang kanyang mga sinabi. Pagpapalain niya ang mga taong itinuturing na kagalakan ang Sabat at buong pusong nagpaparangal sa araw ng Sabat. Now, ano yung mga pagpapalang yan? Natatanggapin mo kapag pinaparangalan mo ang araw ng Sabat. Meron pong tatlong binanggit dito at titingnan natin ano yung aplikasyon nito sa Bagong Tipan. Una, sabi dito, mas magagalak ka sa Panginoon. This is the first blessing. You will delight more on the Lord. When we keep the Lord's Day holy, you will delight more on the Lord. Ang una at pinakamahalagang pagpapala, tandaan natin sa mga mananampalataya ay hindi material blessing, kundi spiritual blessing. Habang tayo ay nagagalak sa araw ng Panginoon, lalo nating ikinagagalak ang Panginoon o lalo tayong nagagalak sa Panginoon. Ang ating pakikisama kay Kristo ay lalong lalalim, mas mararanasan natin at mas makikita natin ang malapit na ugnayan sa Diyos. Kaya tandaan natin, habang itinuturing natin kagalakan ng araw ng Panginoon at pinaparangalan natin ito, lalo rin nating igagalak ang Panginoon ng Sabat at ibibigay sa Kanya ang nararapat na karangalan. Kaya mga kapatid, ito yun.
Ang ating saloobin sa araw ng Panginoon ay sumasalamin ng ating saloobin sa Panginoon mismo. So our delight on the Lord's day will show that we are delight in the Lord. So kung ikaw ay pala ganito, kung wala kang kagalakan sa araw ng Panginoon, wala ka rin sigurong kagalakan sa Panginoon. Pero kung ikaw ay mayroong kagalakan sa Panginoon, magkakaroon ka ng kagalakan sa araw ng Panginoon. Kaya ang ating puso dapat nasasabik sa mga gawain ng Panginoon. Nasasabik tayo sa mismong araw ng Panginoon. Now, ganito yan. Kung mas nasasabik ka sa mga gawain, trabaho at libangan, kalayawan kaysa pagsamba sa Diyos, ipinapakita nito ang tunay mong kagalakan ay wala sa Panginoon. Pero kapag araw ng linggo, mas inuuna mo ang Panginoon kaysa ibang mga gawain, ipinapakita nito na ikaw ay mayroong kagalakan sa Panginoon. Therefore, mas lumalalim ang iyong kagalakan kay Kristo. Tulad ng sinabi ng isang manunulat, habang ikinagagalak nating ipangilin ang sabat ng Diyos, lalo niyang ipinagkakaloob na matagpuan natin ang pinakamalaking kagalakan sa Kanya mismo. Ito yung pinakamagandang pagpapala sa araw ng Panginoon. Hindi lamang magkaroon ng pahinga ang ating katawan, kundi maranasan natin ang kasiyahan, kapayapaan, at pakikisama ng Diyos. Ibig sabihin, in the Lord's Day, tandaan natin, there's a promise of special presence of God in the gathering of the church. Therefore, listen to this. Ito yung dapat na ating hinahangad na maranasan at maramdaman kapag araw ng pagsamba. The presence of God. Second, pasasakayin kita sa mga mataas na dako ng lupa, sabi sa Isaiah. Ang pananalitang ito ay larawan po ng tagumpay, karangalan at katiwasayan. Ipinangako ng Diyos na bibigyan niya ng tagumpay ang kanyang bayan laban sa kanilang mga kaaway. In the original context, ito isang pangako sa bayan ng Israel na malapit nang dalhin sa pagkatapon or exile. Kung sila ay magiging masunurin sa utos ng Diyos, sa verse 13, ipagkakaloob niya sa kanila ang tagumpay laban sa kanilang mga kaaway tulad ng kanyang ginawa nung sila ay nilabas niya sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero mga kapatid, tandaan nyo, ang pangakong ito ay hindi lamang para sa Israel. Meron ding mas malalim na katuparan nito sa ilalim ng bagong tipan. Tandaan natin, habang tapat nating pinapakinggan ang araw ng Panginoon, ipinapangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng tagumpay laban sa ating mga spiritual na kaaway, ang kasalanan, ang sanlibutan, at ang dyablo. Kaya ang araw ng Panginoon ay isa sa pangunahing paraan ng biyaya na ginagamit ng Diyos upang palakasin ang kanyang bayan sa kanyang espiritual na pakikibaka. Di ba? Nakikipaglaban tayo ng Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, ito yung magandang panahon para ma-renew tayo. Sabi nga nung isang pakinggan ko yata ito nabasa, na parang ang araw ng Linggo o ang gathering of the church is parang isang home base ng isang sundalo na nakipaggera mula Lunes hanggang Sabado. Tuguan, sugatan, pagod na pagod sa gera. Kaya ang inaasam niya yung araw ng Linggo kasi ito yung oras na ang gera ay halos parang mapipigilan o natatapos. Ito yung panahon na makakapahinga siya sa gera at ito yung panahon na siya ay makakapag-refuel, refresh. Dapat ganito yung ating nararamdaman pag-araw ng Linggo. Ito yung panahon na ako'y muling mapapalakas, mapapalahanan, mapapasigla. At ano yung maganda dito? Sa Lunes hanggang Sabado, napakalaki ng tukso ng pagkakasala. Kasi marami tayong trabaho, marami tayong libangan, malaya tayo sa oras na gawin ang gusto nating gawin. Pagdating ng Linggo, malilimitahan tayo sa gusto nating gawin. Naalala niyo last Sunday? The Lord's Day is the greatest day of self-denial. Kasi ito yung day to follow the Lord. Kaya meron akong magandang nakitang bagay na nangyayari sa Lord's Day kapag tayo
sinikap natin gawing banal ang Lord's Day. Ito yon. Mas malaki ang posibilidad na mas kakaunting kasalanan na magawa natin sa araw ng Panginoon. Dahil napupuno ang ating isip, puso at gawa ng mga bagay na tungkol sa Panginoon. Hindi ko sinasabing pag-araw ng linggo, hindi na tayo magkakasala. Alam niya, may mga pagkakataon nga, nabanggit ko ito sa inyo minsan, na pag nagtatype ako, sa halip na Sunday, ang natatype ko, Sinday. Kasi magkatabi yung U at saka I. Sa maraming tao, ang Sunday, hindi Lord's Day. Sinday. Mas maraming kasalanan pag-araw ng linggo. Pero sa mga mananampalataya, eto, mas magiging limitado or kakaunti, sana, ang magagawa nating kasalanan pag-araw ng linggo kasi nalilimitahan mo ang mga bagay na ginagawa mo sa mundo. Naigugugol mo, at least sa loob ng isang linggo, merong isang araw na mas kakaunti na gagawa mong kasalanan. Araw ng linggo. Kasi pinipilit mo sa biyaya ng Diyos na ang araw na ito ay gawing banal. At ito, ang mag-iimpluwensya para yung buong isang linggo, mas maging kaunti ang nagagawa nating kasalanan. Because we are reminded on the Lord's Day to keep the day holy. At kapag ito ay naging kultura ng ating puso at isipan, nawa madala natin ito sa bawat araw. Na mapanatili nating banal ang bawat araw sa magitan ng pag-alis ng mga bagay na nagdadala sa atin sa kasalanan. At pangatlo, pakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama. Ito ang ikatlong pagkapala na masaganang matatanggap sa mga taong sumusunod at gumagampan sa araw ng Panginoon. Ito po ay pagpapala ng tipan. Ang mana ni Jacob ay tumutukoy sa pagpapalang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayang kinatipan ng Diyos. Sa konteksto ng lumang tipan, tumutukoy po ito sa lupang pangako at sa mga pagpapalang kaugnay nito. In application sa New Testament, sa liwanag ng bagong tipan, ang mga pangakong ito ay natupad ng higit kay Kristo. Habang tapat nating ipinagpapabanal ang araw ng Panginoon o pinapaging banal ang araw ng Panginoon, lalo nating nararanasan ang pagpapala ng bago at walang hanggang tipan na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano yung mga pagpapala ng bagong tipan? Pagpapala ng kanyang salita, pagpapalalim ng ating pakikisama sa kanya, pagpapatibay ng ating pananampalataya, at pinasusulong ang ating pagpapakabanal. Now, this is the intention of the Lord's Day, to deepen our root to God, to deepen our relationship to God. So, meaning to say, parang ganito, yung araw ng Lunes hanggang Sabado, parang ganito lang ito po ay ilustrasyon lang. Mula sa Lunes hanggang Sabado, yung pagkapalalim ng ugat mo parang isang pukpok lang. Pero pagdating ng Linggo, 10 pukpok. O 7 pukpok, para talagang 7 araw. Sa una pag Lunes hanggang Sabado, yung pagkapalalim mo parang isang pukpok. Isang pukpok bawat araw. Pero pagdating ng Lord's Day, 7 yung pukpok sa iyo. So mas malalim ang nagiging baon ng ating relasyon sa Panginoon sa araw ng Panginoon. At ito yung pagpapala ng Lord's Day. Kaya dapat hindi natin minimiss, hindi natin nililikdangan, hindi natin pinababayaan. As the Lord give us the opportunity, by His providence sa tayo makadalo, let us do it. Diba? Hanggat kaya, hanggat hindi ka napipigilan ng isang bagay na hindi mo kaya talagang pigilan. Make it a point that I will be in the church together with God's people kasi ito yung panahon na ako ay palalalimin ng Panginoon sa Kanya. Kaya may mapansin nyo po, those who are not active in the Lord's Day, ito yung medyo mas mababaw sa Panginoon. Kasi hindi sila napapalalim. But those who are active in the church and fully understand yung importansya ng Lord's Day, ito yung lalong lalalim sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, do you experience? Nararanasan mo ba? Nararamdaman mo ba na kapag araw ng pagsamba, mas lumalalim ang iyong relasyon sa Panginoon? If not, there's a problem with you.
Kapatid, kapag hindi mo nararamdaman, despite of the faithful preaching, the good fellowship, the good service of the church, at hindi mo nararamdaman ang blessing ng getting to know God deeper and deeper and deeper, there is something wrong with you. Maybe because wala ka para talagang ugat. Kaya hindi ka lumalalim. Kaya kung wala ka pang ugat, ikay magsisi at sumampalataya kay Kristo para magkaroon ng ugat ng iyong pananampalataya. Pero kung ikay merong ugat, the goal of the Lord's Day is to deepen our relationship with God. Ito yung pinakamalalim. You go to church not because of people. You go to church because of God. Sabi nga ng isang preaching na napakinggan ko, kapag meron kang problema, kapag meron kang mabigat na suliraning, kapag nangihina ka, the first thing that you need to talk to is not the church, not your best friend, not your pastor. The first person that you need to talk is the person of the Trinity, ang Diyos. Siya ang una mong kailangan. Ito yung mapapansin ninyo. Kapag nangihina ka at hindi ka malalim sa Panginoon, ang una mong pupuntahan ay kapatiran. Pero pag mas malalim ka sa Panginoon, bago mo isipin ng kapatiran, ang una mong iisipin magpalakas sa iyo ay ang iyong Panginoon. It should be the priority when we go to church. Ang una ay ang Diyos. Kasama ang kanyang mga anak. So ang tunay na mana ng mananampalataya ay hindi lamang ang mga pagpapalang panlupa, kundi ang lahat ng spiritual na pagpapala kay Kristo. Kaya ang araw ng Panginoon, nagpapaalala rin sa atin ng pagsisimula ng bagong paglalang sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa unang araw ng Sanlinggo. Kaya habang nakikita natin ang isang mundong winawasak ng kasalanan, bilang isang mananampalataya, tumitingin tayo sa hinaharap ng may pag-asa. Inaasahan natin ang pagbabalik ni Kristo, ang ganap na pagdating ng bagong langit at bagong lupa kung saan tayo ay tatahan sa katwiran. Kaya tandaan natin, tuwing araw ng Panginoon, hindi lamang tayo tumitingin sa nakaraan na muling pagkabuhay ni Kristo, tumitingin din tayo sa hinaharap, inaasamang walang hanggang Sabat na inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya bilang paglalapat mga kapatid, hindi tayo dapat maging mga pariseyong nagdaragdag ng mga utos ng tao. Ngunit hindi rin tayo dapat maging pabaya at tratuhin ang araw ng Panginoon na parang karaniwang araw lamang. Huwag nating tingnan ang araw ng Panginoon bilang listahan ng mga bawal. Tingnan natin ang araw ng Panginoon na araw ng kagalakan dahil muling nabuhay si Kristo. Ito'y araw ng pampublikong pagsamba kasama ang iglesia. Araw ng pribado at pamilyang pagsamba kasama ang ating pamilya. Ito'y araw ng pakikisama sa kapatiran, araw ng paggawa ng mga awa, araw ng paggawa ng kabanalan, at araw ng paggawa sa pangangailangan. Ito'y araw ng pamamahinga mula sa ating karaniwang hanap buhay upang higit nating italaga ang ating sarili sa pagsamba at pagdilingkod sa Panginoon. I hope mga kapatid, this challenge of keeping the Lord's Day holy is clear to us now. I know marami sa atin dito is not doing this for the longest time of our lives. Most of us, we treat the Lord's Day holy only in 4 hours or 6 hours of the day. That's the traditional way. Banal lang tayo kapag nasa loob ng simbahan. Siguro sa atin, dahil tayo ay maghapunan, 8:30, 9, 10, 11, 12, siguro mga 8 hours o 9 hours tayong banal. Kasama natin yung mga kapatiran. Pag uwi na sa bahay, hindi na. Diba? Balik na ulit tayo sa ordinaryong gawain natin. Now, we are being taught, keep the Lord's Day holy. Buong araw ng pamamahinga, buong araw ng pagsamba, paglilingkuran, paggawa ng mabuting gawa, paggawa ng mga gawa ng pangangailangan, at awa. Any question? Sige po, Brother Jeb. Hello po. Napag-aralan po natin patungkol po sa Lord's Day na dapat ay
Matanayin natin itong banal, pahinga tayo sa ating mga ginagawa sa mga araw-araw, and then mag-focus tayo sa pagsamba at paglingkod sa ating Panginoon. But during sa ating sa ating prayer meeting, usually meron pong mga prayer requests na kung saan patungkol sa mga bagay na ating pinagkakaabalahan sa pang-araw-araw na buhay. For example, negosyo, trabaho, o kaya naman mga bagay na nais nating makamtan. For example, bahay, lupa, or kotse, or mga bagay ng sanlibutan. So, ang tanong po, okay lang po ba ito? Or yung follow-up, paano po natin mababalanse yung pagkikip ng Sabat na holy, pero at the same time, sa ating pong prayer meeting, may mga ganong klase ng panalangin. Okay. Now, pag sinasabi po natin doon kanina na limitahan ang ating isip o pag-uusap sa mga gawaing pangkaraniwan nating ginagawang, ibig sabihin, na-occupy ang ating usapan patungkol sa mga bagay na pangsanlibutan o mga bagay na temporal na walang problema kung pinag-uusapan natin sa mga nakaraang araw. Now, ang tanong natin, Pastor, pwede ba naming hingin sa panalangin sa araw ng Sabat ang mga temporal na pangangailangan? I do believe yes. Hindi ito pinag-uusapan dahil ito yung prioridad mo. Kundi alam mo na pagkatapos ng araw ng Sabat, haharap ka uli sa mga bagay na pangangailangan mo ng araw ng Linggo. Kaya lamang ang paalala lang sa atin na dapat kapag araw ng Sabat, hindi lamang ito yung focus ng ating hinihingi sa Panginoon. It is a legitimate desire na kasi hindi lang man tayo tuwing araw ng Linggo eh. Pero dapat ang goal natin, nandun ang prayer mo na magkaroon ako. For example, panalangin mo ngayon, hinihiling ko na sa biyaya ng Panginoon, makip ko ng tama, banal ang araw ng Sabat kasama ang aking pamilya. At the same time, humihingi tayo ng panalangin para sa mga may sakit, humihingi tayo ng panalangin para sa isang mas magandang trabaho, at ang dapat ang layunin kapag ikaw ay humihingi ng material na bagay na ito, ay hindi maging focus mo ito sa buhay mo, kundi maging kasangkapan para mas maging maayos ang takbo ng pananampalataya mo. You're praying for a business so that you will keep the Lord's Day holy. You're praying for a good house o maayos na tahanan para mas magkaroon ka ng panahon na makapag-aral ng salita ng Diyos. For example, wala kayong maayos na tahanan, palipat-lipat, maingay sa lugar ninyo. Gusto nyo magkaroon kami ng bahay para magkaroon kami ng family worship. Diba? Dapat, kung may mga iniisip kang material na bagay, iniisip mo, ito ay para pa rin sa benepisyong spiritual. Nakuha niyo po ibig kong sabihin, hindi ka dapat tumitigil lamang doon sa gusto ko pong yumaman. Bakit? Gusto ko lang yumaman. Gusto ko magkaroon ng bahay. Bakit? Gusto ko lang magkaroon ng bahay. Ang goal natin, katulan bawa, ito, biyaya po ito ng Panginoon. We prayed for a house at the Lord answered. But kaming mag-asawa, we have a clear purpose kung bakit kami nananalangin ng bahay. So that it will be used for hospitality. Okay? And indeed, ito po ay nangyayari. Ang bahay po namin ay bukas sa sino mang miyembro na gustong pumunta. So magdala din kayo ng pagkain pag tayo ay pupunta doon para meron tayo pagkasalusaluhan. No, ibig sabihin, it is open for all. Actually, meron pong isang pastor ngayon na tumawag sa akin that they just want to have a break from Manila. At nai-offer ko kasi sa kanila doon na pag kayo ay napapagod sa gawain o gusto ninyong magbakasyon, punta lang kayo dito sa amin. Ang bahay namin ay maging bukas para sa inyo. Siguro nung una akala niya something lang yon, pagkukunwari, hindi, joke lang. Parang sabi niya, nagkaroon sila ngayon ng sitwasyon and naisip niya, sabi niya, let me take what the word of Pastor Willie, na kapag kailangan namin ng pahinga o lugar, pupunta kami doon. Kasi, alam niyo naman, very relaxing doon sa farm. Buksan lang natin yung bintana, maamoy nyo na yung simoy ng hangin. Hindi amoy ng kapitbahay. Kasi puno yung katabi namin. So, tinawagan ako at yun ang kanyang gagawin. And we are happy to host yung ganong uri. Ganon din po kayo. Meron kaming bisita doon halos araw-araw. Doon lagi si Joy. Ayan. Si Natimay, natulog yan sa amin. Ilang Saturday na sila natulog sa amin. Kapag may mga miyembrong gustong pumunta sa amin, you are very much welcome. The purpose of our material blessing is to extend more spiritual connection sa mga member. Ganon din sana. You pray for material things so that it can be used by God para may connection pa rin sa pananampalataya. Not to take you away from the spiritual or from the church. Sige, Brother Gio.
Pastor, ano po yung ma-advise nyo? Halimbawa, sa situation na naipit ka, like in a family context, na yung mismong Lord's Day, ito yung mismong araw na kailangan yung magkaroon ng family reunion. O kaya ito yung araw na merong ikakasal kang kamag-anak. Tapos, o kaya ito yung araw na darating yung asawa mo galing abroad, kailangan mong sundin. Pag di mo sinundo, baka magkatampuhan. So, ano po yung dapat gawin sa mga ganong sitwasyon? Okay. Ito mga situational, kaya sabi sa inyo medyo mahirap to. Meron pong mga strict position ng Sabbatarian. Pag sinabing strict position, kapag hindi duties of necessity and duties of mercy, the answer is always no. Kaya they will take it from that. Hindi to duties of responsibility, hindi to duties of mercy, therefore no. So ang tingin nila kapag sinuway mo yon, you are sinning. My position is taking is this, your conscience. You balance the situation. Is it duties of necessity or duties of mercy? For example, nagbigay ka ng tatlong halimbawa. Doon na tayo sa dulo, mas madali-dali yung dulo. Dumating ng araw ng linggo, galing sa ibang bansa, walang ibang magsusundo. Asawa mo dumating, araw ng linggo, yun na nakuha niyang flight. Anong sasabihin mo? Maghintay ka ng Lunes kasi linggo ngayon. No. I think it can be on the duties of necessity. Kasi walang ibang magsusundo. Pero, kung meron kayong prior na pag-uusap, at pwede mong sabihin, wag kang kumuha ng biyahe ng araw ng linggo. Gawin mong Lunes para hindi ako maaabala. So, I think pwede yon gawin kung meron kayong pag-uusap na mahalaga. Ganon din sa kasal. May mga kasal tayo ng ating mga kamag-anak, ikakasal ng araw ng linggo. Again, it will be your conscience. Ito bang kasal na ito ay matutuloy kahit wala ka? Kung hindi matutuloy at wala ka, kailangan mong nandun ka. Pero pwedeng matuloy kahit wala ka, magpaalam ka. Now, ang problema, hindi mo kayang ilipat kasi hindi ka kakasal. Magpaalam ka na mas maaga. Kung kaya ng iyong konsensya na mag-say ng no, do it. Kung hindi pa kaya ng iyong konsensya, ipag-pray mo na ikaw ay magkaroon ng kakayanan. At gaya ng mensahe natin kanina, pwedeng mahati ang iyong pamilya if you stand on your faith. Now, I will not judge you. Itong kapatid na ito, talagang matigas ang ulo. Umabay pa rin. Pumunta pa rin. Hindi ko agad basta huhusgahan. Pero kung ito ay palagi, ibang usapan yon. Halimbawa, tuwing may kasalan na lamang sa puso niya, wala naman akong konsensya na mali ito. Pero kung alam natin na ito ay deliberate niyang ginagawa despite of the clear teaching of the scripture, pwede tayong magkaroon ng disciplinary action. Informative disciplinary action. Hindi naman agad corrective. Ano yung pangalawa mo? Reunion. Now, may mga nabasa akong ganyan. Kung ang reunion na ito can be an avenue for the gospel, it can parang pwedeng bumagsak sa acts of piety. The intention of going to the reunion is not be just in the reunion, but to share the gospel. Pwede na maging acts of piety. Pero kung atin ka lamang sa reunion, dahil reunion lamang yon, at again, pwede namang magkaroon ng reunion na wala ka. Kung yun ay magre-reunion at hindi matutuloy kapag wala ka, importante yon. Pero kung pwede naman wala ka, again magpaalam. Now, again, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pwedeng magbigay agad sa inyo ng yes or no na answer. Huwag kayong umaten lahat. It will be legalistic. I will leave it to your conscience na magkaroon ka ng matalinong pagdesisyon. So, hindi ako na doon sa dogmatic or strict Sabbatarian na talagang as in, the answer is yes or no agad. My position is use your conscience and clear understanding of the scripture according to what you have learned sa ating pong pag-aaral. Sige po. Sige po, Ate Puling.
Hello everyone. Yung akin naman na isa lang, let's say na encouragement doon sa mga punsyonan na tinatawag na matatanda sa mga event na malalaki ng pamilya. Nangyari sa akin ito this week lang. Yung aming anak sa kasal na taga Rosario ay dumating yung anak na galing ibang bansa para magpakasal. So nagpunta sa amin talagang kami sinadya. And that was happened araw na linggo. Nung dumating siya doon, silang mag-anak, dumating doon sa amin, kami lang yung sinadya, wala siyang dinatnan. So ang dinatnan doon, siyempre, anandun yung asawa ko. Ang sabi ng asawa ko, naku, pagkalinggo, hindi mo sila maabutan. Pagkalinggo, wala kang aabot ng baptist dito. Lahat sila nasa simbahan. Bakit kasi yung ano ng aking biyanan, kamag-anak din nila. Kaya lang, mas kami pinutang kasi anak ko sa kasal, apo ko sa kasal, yung ikakasal. Wala nga siyang inabutan. Sabi, pagkalinggo, ganun. Oo, pagkalinggo, wala kang aabutan dito. Ako lang. Tsaka yung aking mga apo. Ganun gayon. So, ngayong linggo, ito yung kasal. This week na yung kasal. Ngayong araw na to. Alam kasi ng asawa ko na hindi, yun ang maganda kasi. Kapag lagi mong nire-reject yung mga nasasanay na sila kahit hindi yan mananampalataya. Alam ng asawa ko na hindi ako a-attend. Saka yan. Ngayon, sabi ng aking isang anak, tatay, ihahanda ko sa sasakyan pagka ako'y hindi alis, dadalhin natin ang sasakyan. Sabi, sige ka, sabi ng aking asawa. Ang kasama ko ay si Princess, yung ina niya, tsaka mga bata. In-exclude kami. So kung may nagpapasalamat na hindi niya sinabi na, ay, ikaw, paano sasama? Hindi na niya ako tinanong doon. Sa akin, blessing yon. Hindi niya ako tinanong kasi talagang alam na niyang isasagot ko na talagang mas gusto ko yung nandito kasi mas kailangan ko yung nandito kapag Sunday, mas kailangan ko yung nasamba kaysa doon. So ang tingin ko doon, although yun ay napakahalagang event sa kanila, ay napakaliit na bagay. Walang tawag doon? Walang kasing halaga nang nandito ako. Amen. Ang maganda talaga yung alam na nila na malimit kang naninindigan, lalo na kapag Sunday. Ayaw man nilang tanggapin yon, lalo pag padre di pamilya, pag magulang at saka yung anak, medyo susuko yung mas mataas sa'yo. Pag ang iyong ikinatuwiran ay sa pananambahan, hindi ka na nila pipilitin, masasanay na silang unti-unti. Alam kong masama ang lasa niya kasi pagdating nila doon, tatanungin, nasan si Puling, ba't hindi mo kasama? Di sasabihin lang niya, linggo, nasa simbahan. Tapos, walang walang surot ng budhi. Gusto ko din kasi gusto mo din naman makita yung mga kamag-anak ng asawa mo na gusto ko rin namang makita. Masaya na yung gathering sandong ka, pero mas masaya ako pag nandito. At salamat sa Panginoon kasi hindi na ako pinipilit ng aking asawa. At isa pa rin idadagdag ko, doon naman sa ating, hindi ito mahaba, fixing ko na lang. Doon sa ating paghahanap buhay na pansarili, ako ay may tindahan. Inuutay-utay ko, Pastor, talagang isang paglalaban din na nasa isip ko. Sabi ko, ano ka talaga sinasabi nung kabana lang yung. Kasi ang alam ko, dati, kapag nakapag-church ka, kapag nagawa mo yung araw ng linggo, pagdating mo sa bahay, pwede ka na maglaba, pwede ka na magano, pwede ka na, which is ginagawa ko yon yung nakaraan. Ngayon, na mapag-aralan natin, iniisip ko, sabi ko, ang sabi, huwag gagawin yung pangkaraniwan sa Nung magbukas ako kanina, napilitan ako magbukas ng tindahan, pero nakapag-pray ako, sabi, kasi kaya ako nagbukas, nakiusap sila, bumili ng bigas. Sa pinagbilhan ko, sabi ko, pumapasok yata ito sa of necessities, pero may pa rin ako, may guilt pa rin. Sabi ko, isasarado ko na di ang aga. Tapos ngayon, plano ko, hindi na ako magbubukas, and the next week, hindi na rin ako magbubukas pagka Sunday, kasi nakikita ko naman God always provide our needs kahit na yung linggo ay
hindi ako magbukas. Kasi ayan, nakasulat, ilang pagpapala yung papasok sa iyo kapag ka hindi mo ginawa yung mga bagay na ginagawa natin sa pangkaraniwan. Yun naman pwede. Siguro, pumapasok nga siya dun sa act of necessity, pero ikaw na, nakakaalam. Yun nga, ayun ang talagang gusto ko rin marinig kay Pastor na wala akong ipinagbabawal. Totoo, wala ipinagbabawal. Kasi kung maglalagay si Pastor ng bawal, are, bawal ito, ay bawal lang ka rin eh. Hindi natin alam kung saan tayo susuot. Biyaya ng Panginoon yung maglalagay sa ating isipan ng etong bakit ginagawang banal. So, ang tanong ko lang, kung pagdating ho, Pastor, ay pagod, tutulog na. Tutulog na lang ho at kakain. Wala na. Ay dahil tutulog na lang. Okay na lang ho yun hanggang 12 noon. Kasi Sunday hanggang 12 midnight rather. 12 midnight. Tutulog na lang ho. Wala na kayong gagawin. Basta tutulog. Hindi ko yun act of laziness or whatever na matatawag. Ngayon po, kung halimbawa, tapos na po yung araw ng panambahan natin, pag-uwi nyo ng bahay, para sa halip na ang inyong isip ay ma-divert pa ng ilang mga physical na gawain, at you intended to rest, which is also the meaning of the Sabbath is rest. So you do the public worship, you do the private worship, you have done the acts of necessity kung kinakailangan, duties of mercy. Pag-uwi nyo sa bahay, alas 7, alas 8 na, wala na kayong gagawin. Instead of engaging sa social media, sa ibang mga gawain, Lord's Day ngayon, I will take rest. Para pagdating ko ng Lunes, gagawin ko na yung lahat ng aking gagawin kasi energized na ako. Spiritually, nag-rest na ako. Physically, nag-rest na ako. So, mas maganda po yun na para hindi mawala ang inyong natutunan, ipagpahinga nyo na lamang ang inyong katawan. Okay, thank you po. Sige po. So, reminder ko sa inyo mga kapatid, we don't want to be legalistic. So, katulad ng sinasabi natin Puling, nagbukas ng tindahan kasi mayroong kailangang bumili ng bigas, baka wala nang pansain sila, naramdaman niya maaaring duties of necessity ito kasi para mabigyan ko sila ng pagkain. Okay, ibang bagay yon nung sadya ka nagbukas kahit wala namang bibili. So, hindi ko pwedeng husgahan ang ginawa natin Puling. Hindi, mali pa rin yun. Kasi kayo ang merong kakayanang mag-decide or mag-gauge sa inyong kalagayan sa panahon na yon, sitwasyon na yon. Kasi naging tanong yan ng asawa ko. Kasi sa farm, may mga pagkakataon po na kahit araw ng linggo, biglang may tatawag sa amin. May mga ganyang case. Galing pa ho ng Rizal. Malalayo pang lugar. Ang iba galing Maynila, tatawag sa amin. Sir, pabili naman ho kami. Kami po'y galing pa sa Maynila. Sinadya na lang ho namin. Minsan lang ho kami makadaan dito. Nararamdaman ko yung pangangailangan na kailangan kong puntahan. So without any masamang kaisipan, pupunta ako doon, saglit lang, sir, pag Sunday po, ang gagawin ko sa kanila, sir, pag Sunday po, sarado kami. Next time po, wag na lang po kayong dadaan ng linggo. So ngayon po, wala na, bihira na yung kasi yung mga napuntang ganon, nasabihan na namin ng mga nakaraan. Punta ko kayo ng Lunes hanggang Sabado, wag na lang po linggo. Sige po. Meron pa? Wala na. Alright. So mga kapatid, our prayer is for all to keep the Lord's Day holy. Let us help one another to keep the Lord's Day holy. Kapag napapansin nyo ang isang kapatid, oops, we're getting out of the Lord's Day holy, let's remind one another. Now, do not feel so guilty kapag there are times na ikaw ay nakakapag-disobey. And there's always a time to recover. Meron ako isang pastor o isang kaibigan tinanong, tinuro niya na to. Sabi ko, how did you keep it? Sabi niya, Pastor, until now, inconsistently sabitarian ako.
inconsistently sa bataryan. Ang ibig sabihin, nandun yung desire but there are times na talagang hindi niya magawa. Do not think it will be easy, mga kapatid. No. Time will happen na parang may mga cases na talagang unavoidable. Yung at it will be your judgment kung paano nyo po ito sasagutin o gagawin. Okay? Manalangin tayo. We will also pray for the food para po isang prayer na. Panginoon, maraming salamat for this liberating lecture about keeping the Lord's Day holy. Panginoon, we confess and we admit that for many years of our life, out of ignorance, out of not knowing the importance of keeping the Lord's holy, we committed many things. We commit sin, Panginoon, of not keeping the Lord's Day holy. But now, we are being taught ng katotohanan patungkol dito. Alam namin ng ilan sa amin will be facing a hard time kung paano kami mag-decide sa mga situation na darating sa aming buhay. Some will be struggling in their work. Some will be struggling in the situation na mangyayari in their life, sa family nila, that sometimes will ask and will challenge us kung paano namin ikikip ang Lord's Day as holy as it is. Lord, give us that wisdom and give us this ability and that desire to keep your day holy as possible. Magandang paalala to sa amin, Panginoon, during the Lord's Day, if we keep your day holy, mas magiging lesson ang aming pag-iisip sa mundo, sa kasalanan, marirenew ang aming spiritualidad. We will have a deeper relationship with you that will help us to be more strong as we face the ordinary days of our life. Kaya tulungan niyo, Panginoon, na ito ay maging isang pagkapala sa aming pong buhay bilang isang mananampalataya. At the same time, we thank you for the food that we are about to partake. May mga tao po na naghanda nito, Panginoon, bilang acts of piety. They do this to serve the church so that we can have a food to eat together. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain ng kanilang buhay as they serve us through the ministry of cooking. At Panginoon, we pray that you will bless the food that we are about to partake together as a church, maging patuloy na kalakasan para sa susunod na mga oras ng aming pagtitipon para sa iyong pangalan. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.